Minsan, ang mga nilalang na ito ay ganap na bago na hindi pa napag-aralan ng mga siyentipiko. At kung minsan ito ay isang kaso ng isang species at ang mga subspecies nito ay sinusuri ng mas malapit at ito ay napagkasunduan na dapat silang maging hiwalay na species. At ang mga paleontologists ay naglalarawan din ng mga bagong species na kanilang pinag-aralan mula sa mga buto, fossil, amber at kahit na fossilized na dumi. Minsan ang mga species ay pinangalanan ayon sa kanilang mga katangian o sa rehiyon kung saan sila matatagpuan. Gayunpaman, kung minsan ang mga siyentipiko ay gustong magkaroon ng kaunting kasiyahan at ang mga species ay ipinangalan sa mga kilalang tao. Kabilang ang higit sa 40 species na pinangalanan kay Sir David Attenborough. Ang konsepto ng isang species ay masasabing ang pinakapangunahing sa biology. Nakapagtataka, kung gayon, na nagdulot ito ng labis na pagkamot ng ulo sa mga siyentipiko. Nais ni Charles Darwin na ganap na alisin ang konsepto, isinasaalang-alang na ito ay tumutukoy sa hindi matukoy. Ang pinaka-ginagamit na kahulugan ay nakasentro sa interbreeding, na nagsasabi na ang isang species ay isang grupo kung saan ang dalawang individual ay maaaring magparami upang makabuo ng mayabong na supling. Sa pangkalahatan, ang kahulugang ito ay naglalaman ng tubig, ngunit maaari itong humantong sa mga nakakagulat na pagpapangkat. Halimbawa, dahil sa pagbabago ng klima, ang mga polar bear at grizzly bear ay nakikipag-ugnayan at nagbubunga ng mga mayabong na bata. Dapat ba nating isaalang-alang ang mga oso na ito bilang isang uri? Isang tree-dwelling species, ang snail-eating snake ni DeCaprio, Siban Ermelin decapryae, ay isa sa 5 bagong snail-eating snake na inilarawan ng mga scientist. Tinayuhan ng mga may akda ng papel na ang mga species ay inuri bilang near threatened dahil ang pamamahagi nito ay kinabibilangan ng maraming malalaking lugar na may hindi nasirang kagubatan. Bagamat ang ilan sa mga tirahan nito ay na-convert sa pastulan, ang mga species ay malamang na hindi mabilis na bumababa upang maging kwalipikado para sa isang nanganganib na kategorya. Ang bagong inilarawan na species ay kilala mula sa 16 na lokalidad sa Panama at Colombia. Ang isa sa mga ito ay isang nakahiwalay na populasyon sa Cordillera Oriental na bulubundukin ng Colombia, na nangyayari sa mas matataas na elevation at may bahagyang naiibang pattern, at maaaring maging ibang species sa karagdagang genetic analysis. Ang partikular na epithet na Ermelin decapryae ay nagpaparangal kay Ermelin DeCaprio, ang ina ng aktor at conservationist na si Leonardo DiCaprio na pumili ng pangalan. Isang individual lang ng Hylocertes tolkieni, isang stream tree frog, ang natagpuan at nakuha, sa kabila ng mga nakatutok na paghahanap sa paunang fieldwork. Gayunpaman, ang isang individual na ito ay sapat para sa mga may akda ng papel na ito upang mailarawan ito bilang isang bagong species. Ito ay dahil ito ay sapat na naiiba sa morpolohiya nito mula sa iba pang mga species sa genus ng Hylocertes. Sa ngayon, isang individual lamang ang natagpuan. Ang kilalang pamamahagi ng mga species ay limitado sa lugar kung saan ito natagpuan at nakuha ang mga southern eastern slope ng Cordillera Oriental, isang chain ng Andean Mountain sa Rio Negro Sapladora National Park ng Ecuador. Ang genus ng tree frogs ay tinatawag na stream tree frogs dahil karaniwan itong matatagpuan malapit sa mga sapa kung saan sila dumarami. Para sa species na ito, ang partikular na epithet na Tolkieni ay pinangalanan bilang parangal sa may akda na si J.R.R. Tolkien, na kilala sa kanyang mga gawa tulad ng The Hobbit at The Lord of the Rings. Tinasabi ng mga siyentipiko na ang mga kulay ng bagong inilarawan na mga species ay pumupukaw sa mga kahangahangang nilalang na tila umiiral lamang sa mga mundo ng pantasya. Ang ika-4 na pinakabatang bansa sa mundo na Democratic Republic of Timor-Leste, na sumasakop sa silangang kalahati ng isla ng Timor na bahagi ng Lesser Sunday Islands, ay nagkaroon ng unang species ng benthic gecko na inilarawan ng mga siyentipiko. Ang tuko ay unang natagpuan sa araw sa Lainahara Cave sa Nino Conas Santa Ana National Park, at sa una ay umiwas sa mga pagsisikap ng mga siyentipiko na mahuli ito. Bumabalik sa gabi dahil ang mga baluktot na tuko ay nocturnal at hindi gaanong makulit, kung gayon, ang mga siyentipiko ay nakahuli ng 10 sa mga tuko. Kinumpirma ng genetic at morphological analysis na ito ay isang hindi inilarawang species. Ito ang unang species ng benthic gecko na inilarawan ng mga siyentipiko sa Democratic Republic of Timor-Leste.
Na may mga bent-toed gecko na nakita doon dati, ngunit hindi kailanman inilarawan sa antas ng species. Ang limitadong biological surveying ay naganap sa Timor-Leste dahil sa karahasan at kaguluhan bago ang pagsasarili nito. Kaya naniniwala ang mga siyentipiko na doon ang bansa ay maaaring may mas maraming hindi natukoy na uri ng hayop na makikita. Ang species ay natagpuan sa Lainahara Cave sa Ninoconas Santana National Park. Ang ekspedisyon na nakahuli ng mga tuko ay nakahanap din ng ilang halaman at alimango na sinusuri at maaaring patunayan na hindi natukoy na mga species. Ang partikular na epithet na Santana ay nagmula sa Ninoconas Santana National Park kung saan ito natagpuan. At pinangalanan bilang parangal sa manlalaban ng kalayaan na si Ninoconas Santana na ipinanganak sa loob ng mga hangganan ng parke. Sa kanyang gininto ang kayumangging balahibo at matangos na ilong, ampi. Intermedia ay mukhang isang shrew, ngunit kabilang sa isang pangkat ng mga mamal na kilala bilang gymnures. Kilala rin ang mga ito bilang mabalahibong hedgehog o moonrat at malapit na nauugnay sa hedgehog. Tulad ng lahat ng iba pang miyembro ng genus ng Podygymnerae, ampi. Intermedia ay matatagpuan sa Pilipinas. Natagpuan ito sa isang survey sa kabundukan ng Silangang Mindanao, kung saan wala pang mga survey para sa mga mamal. Isa sa mga natatanging bagay tungkol sa Pilipinas ay ang bawat nakabukod na bundok o maliit na hanay ng bundok kung saan tayo nagsagawa ng mga survey ay ang bawat isa ay may ilang mga spi. Isis na wala saan man kahit nasa katabing mga bulubundukin sa parehong isla, sabi ng co-author na si Lawrence Hinnery, Negonic Curator of Mammals sa Field Museum sa Chicago. Kung hindi ka titingin, hindi mo alam kung ano ang naroroon. Ang partikular na epithet na intermedia ay nagmula sa salitang Latin na intermedium na isinasalin sa intermediate. Ginamit ito para sa bagong hedgehog na ito dahil ang species ay intermediate sa laki sa pagitan ng P. Porus pinula ang pinakamalaking miyembro ng genus at ng iba pang dalawang species, P. Pruae at P. Ninema. Intermediate din ito sa dami ng gintong kulay sa balahibo nito. P. Pruae at P. Ninema ay may maitim na balahibo na may maliliit na gininto ang kislap, ang P. Intermedia ay may mga gininto ang guhit sa balahibo, at ang P. Porus pinula ay may mahabang gininto ang buhok na nahaluan sa kanyang balat, sabi ni Hini. Lahat sila ay mga magagandang hayop. Inaasahan na ang karagdagang mga survey ay maaaring isagawa upang matuto ng higit patungkol sa mga species. Ngunit sa mga paghahanda para sa pagsasagawa ng mga ito, paggawa ng fieldwork sa mga malalayong lugar at pagkatapos ay pag-aralan ang data na lahat ay napakatagal, hindi alam kung kailan ito magaganap. Bagamat ang mga katutubo at mga grupo ng konserbasyon ay umaasa na mapangalagaan ang kanilang mga tinubuang bayan. Ang mga species ay maaaring nanganganib sa pamamagitan ng pagkasira at pagkasira ng tirahan kung ang pagmimina at agrikultura ay lumawak sa lugar. Pati na rin ang paggawa ng mga kalsada upang madagdagan ang pag-access. Sana nagustuhan nyo ang ating topic today at sana pa support na rin po. Maraming salamat.